Hello, Cancer! Salamat sa pagbisita. Narito po ang ating Taurus spread para sa 2025, mga bitbit sa 2025 at epiphany o realization na ating makukuha sa 2025. Ito po ay Taurus spread mula sa Yokai Tarot. Ito ay bagong-bagong deck, my new favorite deck. Check nyo lang po sa description box kung gusto nyo ng deck na ito, lalo na sa mga tarot readers. Bagong-bago to. November 2024, if I'm not mistaken, ang publication date niya. Yokai is a Japanese folklore spirits. So, napakaganda. Lakas maka-Ghibli nitong deck na ito. So, gustong-gusto ko siya. 6 cards. First 2 cards, ang inyong pinanggagalingan, foundations, values, na bitbit sa 2025. Para tong Celtic Cross, actually. Yung spread na gagawin natin. Exclusive siya dito sa Yokai Tarot. Oh, uy, 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 uy. Nice. Hermit, seeking enlightenment. Si, ano to, Daitengu? Pasensya na sa mga, Japanese nerds. Japanese language nerds. Kasi, mga mali ang pronunciation ko. Oh, 6 of coins. Ano? Kitsune. Lagi ko nakakalimutan. Kitsune. The Fox. Lagi ang collective, napansin ko na nakukuha ng lahat ito, 6 of coins. Financial stability, philanthropy, paying it forward. Yan ang energy. Ang ganda ng energy ni Cancer this 2025. Of course, maaari pa itong mabago, so subscribe lamang po kayo para mabuti nyo yung next upload ng mga readings per zodiac. Seeking enlightenment, maaaring kulang ang year-end mo na reflection at gagawin mo ito towards the beginning of 2025. Si Daitengu, ito ay ang Great Divine Dog. Tagabantay sila ng forests, ng Japanese forests. Nakakalipad sila. At they're full of wisdom. Maaaring magsha-shutdown or magwi-withdraw ikaw sa beginning ng 2025. O pwede din na since itong dalawang first two cards natin ay iyong values o principles o foundations. Ang bitbit mo sa 2025 is a great reflective or contemplation. Pag-iisip, you will think before you do something. Mas magiging mindful ka sa actions mo, thoughts, actions, or pwede din na mas paiigtingin mo ang spirituality mo. Maaari din na magkakaroon ka or bitbit mo ang healthy relationship mo sa pera. I'm not saying na yayaman ka sa 2025, maaari, pero dahil may healthy relationship ka sa pera, maganda ang pananaw mo. Wala kang poverty mindset. Maaaring meron kang abundance mindset at equal ang give and take. Sa relationship mo man, ang energy, hindi ka nag-over-sacrifice, you're not giving way too much of yourself, you're not stretching yourself way too thin, pantay lamang at balanse ang enerhiya ng pagbibigay sa ibang tao at the same time pagre-receive. So, napakaganda ng energy. Very mature and full of wisdom ang energy na dadalin mo o ang prinsipyo na paiiralin mo sa 2025. Ang bilis nun ah. Walang issue kay Cancer. Walang issue, equal give and take sa pera, financial stability. You are welcoming 2025 much stronger kasi nga na-reach mo na yung na-reach mo na yung point na wala nang dagdag bawas, sakto na kumbaga stable na yung pagpasok ng income o di ba, more income. You need to let go of yung kailangan mo i-let go. Itong text 2 cards, ito ang pag-let go. Ano ang kinakailangan pakpuksain o tanggalin ni Cancer? Maaaring ito ay pagiging reactive. Ang Queen of Coins, itong God, itong yokai na lang. Itong yokai na ito, siya ay si Yamahime, Mountain Princess. Siya ay very quiet, very peaceful, peace-loving, pero pag siya ay kinante, siya ay mag-retaliate ng bongga. So, maaaring ang invitasyon sa'yo ay maging less reactive, Cancer, o maging
Huwag maging masyadong overprotective sa iyong mga goods, sa iyong share mo. Huwag masyadong redundant yung huwag masyadong overprotective, pero huwag maging overprotective sa sa mga meron ka. Huwag kang magdamot. You have to let go of yung pagiging possessive. Doesn't necessarily have to be pera and resources, possessiveness sa pera and resources. It could also be pagiging possessive, pagkikimkim, pagkikimkim ng galit, pagkikimkim ng, I mean, mindful ka nga sa mga thoughts and actions mo, pero nagkikimkim ka naman ng iyong truth or nagkikimkim ka ng sama ng loob. So, you have to let go of that, Cancer. Puwede din na you have to let go of, greed. Maaari din kasing mag-touch into greed ito. Or puwede din na kung hiwalay ka sa asawa mo, pinagdadamot mo yung anak niyo na makita ng asawa mo, you have to let go of that. Of course, maaaring sa isang tao lang yun nagre-resonate at hindi sa lahat. So, just take what resonates. Iwan nyo lang yung hindi kayo nakaka-relate kasi general to masyado. O Magician, stop trying to be in control of everything. Ito ay si Bake, nakalimutan ko yung pangalan niya. Bake Magician. Very, ano ka, you are in a manifesting space. Parang lagi ko nasasabi yung kay Cancer. Very great manifester si Cancer and you have everything that you need within your reach. Lahat kaya mong gawin. Lahat, may enough resources ka, may enough intellect ka, may enough fire ka within you, at may enough ka na emotions, balance ang iyong emotions. Pero ito, bakit Danuki? Si Baki Danuki, minsan nantitrip lang siya. Nantitrip lang siya for a good laugh sa mga travelers. So, ingat ka na you put on a face, ewan ko, para mang-engganyo ng iba, manloloko ng iba, bubudol ng iba, ganyan. I mean, of course, hindi mo intention na mambudol, no? Pero, isi-smooth talk mo yung ibang tao to get what you want, to be in control, to be possessive, and to be in control. To be on top of things, wanting to be in control, wanting to be on top of everything. Yan, you have to let go of that. Magician. O pwede din na you would try to do everything in your power, pero unnecessary naman siya na gawin. Halimbawa, ipipilit mo na yung barkada nyo, gusto nyo mag-meet up, pero dahil gusto mo, may favorite ka na restaurant, simple lang to, na example lang to. May gusto ka na restaurant, gagawin mo lahat para dun lahat pumunta. Yung ganun, without even thinking yung convenience ng iba. So, pwedeng ganun. You have to let go of that. This is so nice. The World card. Ganda oh, dalawang major arcana. World card and the High Priestess. Ito si Yuki Onna. Snow Woman. Papakita siya sa mysterious siya. Hindi mo alam, diwata siya na nagpapakita during snow on a dark day. Papakita siya, let's say, sa traveler. Hindi mo alam kung minsan tutulungan niya yung mga lalaki lang, pero minsan tutulungan niya lahat. Minsan aakitin niya yung mga gusto niya akitin, pero um, hindi mo alam what she is up to. So, you would spark that air of mystery siguro sa mga tao sa paligid mo. And hindi ka mababasa ng ibang tao. Cancer, as you always do. Hindi ka mabasa. Hindi ka mabasa ng ibang tao. Pero what you would strengthen or yung epiphany mo this 2025 is getting in touch more with your intuition. You are off to a good start kasi nga ikaw tong hermit seeking enlightenment. Maaari magsha-shutdown, hindi mo na deactivate sa social media or hindi mo na magiging social to find some time and solace and peace with him or herself, with the family, mag-isip-isip, magmuni-muni, mag-reflect sa mga nagawa niyang tama at gagawin pang tama this 2025.
meron din financial stability. So, you are off to a good start. And what you would realize towards the end of 2025 or pwede din na beginning of 2025, that your intuition will be stronger than ever, and yung right call mo, yung judgment mo, strong judgment, hindi ka magkakaroon ng judgment lapse kasi you have this, dito ka nagsimula sa strong start ng enlightenment and spiritual strengthening. So, throughout 2025, kung hindi mas-strengthen yung intuition mo, marirealize mo na I should have gone with my gut feel. So, it's either matututunan mo siya or ipapractice mo lang na maigi to connect with your intuition, to connect with your higher self. And the world card here, isa pang realization, meron mga bagay, may isang bagay, or marami din pwede. Pwedeng relationships ito, pwedeng job, pwedeng racket, pwedeng project, um, pwedeng resources. You would have to step away from that. You have to wag all over the place. Kasi you have to let go of wanting to be all over the place, wanting to be in control of many things, wanting to, I don't know, protect your resources, maging possessive sa iyong resources, maging possessive sa mga tao sa paligid mo, o pwede din na magwaldas, maglustay ng pera, pwedeng ganon. You have to let go of those energies. Uh, marirealize mo in 2025 na there's something in your life that you have to let go. Pwede din na matatapos ng 2025 pero hindi mo pa rin nile-let go. Kailangan mo mag-turn ng leaf ng chapter, mag-level up. Marirealize mo na kailangan mo na mag-level up. Maaaring may kinakailangan ka ng i-let go ng mga tao, bagay, resources, relationships, pero pwede din na may kinakailangan ka ng tanggalin sa sarili, death of an old self, pwedeng ganon. Kung dati masyado ka makimkim, siguro ang year's resolution mo ng 2026 ay magiging open ka na. Kung 2025 ay ito ka, hermit ka, 2026, maaaring you will be out there and ready to put yourself out there. Meron kang ma-realize na sana winaksi ko na nung 2025 pa. Tagal pa no ng timeline, pero yeah, there's something na magiging hesitant ka na tanggalin. Pero alam mo at marirealize mo na kailangan mo nang i-level up, kailangan mo nang i-close yung chapter na yun. Pwedeng divorce ito, pwede din na hiwalayan, pwede din na parang long-standing battle with uh, lupa, or pwede din na ang tagal mo na sa trabaho mo, so you kind of feel na stagnant na, wala nang nagbabago. So, throughout 2025, siguro merong maraming pag-iisip, pagmumuni-muni about that. I'm not really sure kung 2026 totally makakaalis ka na dun sa trabaho na parang stagnant ka na lang, or relationship na parang stagnant ka na lang. Pero malaki yung chance, bilang ito ay reverse, malaki yung chance na um, mag-stay ka pa rin sa kung saan ka. So, something to think about, Cancer. So, I think iwan ko na yun doon. Salamat sa pagbisita, Cancer, and sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A, and see you soon.